Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tatiana. 37 years old na sa ngayon at nakatira ngayon dito sa Baisa, Quezon City. Isa ako sa mga tagahanga ninyo at pinapangarap ko talaga na maitampok ang kwento ko sa inyong programa. Sa radyo man o sa YouTube. Siya nga pala ang nilalaman ng istorya ko ay tungkol sa amin ni na Romel. Papa Dudut, noong dumating si Romel sa buhay ko ay alam kong siya ang lalaking para sa akin. Pero noong mga panahong yon ay may boyfriend na ako, si Bernard. Hindi ko naman mahiwalayan si Bernard dahil na rin siguro sa awa at sa utang na loob. Marami kasing naitutulong sa akin si Bernard at nakakahiya naman kung basta-basta ko na lamang siyang iiwanan. Kaya nga no choice ako noon kundi ang pagsabayin ko sila ni Romel. Napapansin ko na minsan ka na lang mag-text sa akin, hindi ka na katulad nung dati. May ka-text ka ba na hindi ko alam? Tanong sa akin ni Romel. Kahit na hindi niya sabihin ay bakas ko sa boses niya. Ang labis na pagtatampo. Samantala ay nakaramdam naman ako ng matinding kaba sa sinabing yon ni Romel. Sorry, pasensya ka na kung naging madalang na yung pagte-text ko sa iyo. Kasi madalas siramin ni mama yung cellphone ko. Pero wala akong ibang ka-text pagsisinungaling ko sa kanya. Ngunit malakas ang kutob ni Romel. At nahirapan talaga akong paniwalain siya. Talaga, Tatiana? Hindi ba kayo textmates ni Bernard? Panunubok niya sa akin. Ano ka ba naman? Pinagdududahan mo ba ako? Okay, para sa kaluluwag ng loob mo, hindi na ako nagte-text para sa ex-boyfriend ko. Kaya huwag ka nang magselos pa. Sabi ko kay Romel. Oo, Papa Dudut. Ang sabi ko noon sa kanya ay ex-boyfriend ko si Bernard kahit na hindi. Nagpatuloy naman siya sa pagsiselos. Hindi ko maiwasan na hindi magselos dyan sa ex-boyfriend mo. Hindi sa insecure ako pero hindi ko maiwasan ang maasar at magalit. Lalo na't hindi mo matanggal-tanggal sa cellphone mo yung mga litrato niya. Pag-amin niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Teka, pinakialaman mo yung cellphone ko? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi ko maitago noon ang kaba at disappointment sa kanya. Pasensya ka na kung pinakialaman ko yung cellphone mo nang walang paalam. Ayun, nakita ko yung mga litrato ninyo ni Bernard. Bakit hindi mo pa binubura yung mga yon? Ilang buwan na kayong wala, tapos eto pa. Isa pa sa pinagsiselos ko bakit patuloy pa rin ang pakikipag-text mo dyan kay Bernard? Bakit ka pa nakikipag-communicate dyan sa ex mo? Para ano pa? Question niya sa akin. Sa puntong yon ay huminga na lamang ako ng malalim. Sige, para matigil na yung pagsiselos mo buburahin ko na ang lahat ng litrato namin ni Bernard sa cellphone ko. Papalitan ko na rin ang SIM card ko para hindi na niya ako ma-text. Paniniguro ko sa kanya. Alam mo, Tatiana, kung gusto mo talagang burahin yung mga pictures ninyo ng ex mo,
matagal mo nang ginawa. May pagtatampong wika pa rin sa akin ang second boyfriend ko. Pagtatalunan pa ba natin to, Romel? Gusto mong mag-away pa tayo bago tayo pumunta sa mga magulang ko? Naiiritang tanong ko sa kanya. Tatiana, tapatin mo nga ako. Mahal mo pa ba yung ex mo? Diretsang tanong niya sa akin. Pero hindi ko yon sinagot at sa halip ay sinalubong kami ng mama ko. Mainit namang tinanggap ni mama si Romel pero kapansin-pansin na nag-usap silang dalawa ng masinsinan habang nagtungo ako noon sa banyo para umihi. Hindi ko masyadong narinig ang kanilang usapan pero isang sigurado ako ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa nagpa siyang umuwi na noon si Romel. Siyempre hinatid ko ang aking second boyfriend hanggang sa labas ng bahay namin. Tatiana, hiwalay na ba talaga kayo ni Bernard? Seryosong tanong niya sa akin. Sinabi sa akin ng mama mo na kayo pa rin ni Bernard. At saka dinala mo raw pala siya rito nung isang linggo. Mahina pero may kirot na wika ni Romel sa akin. Sinubukan ko pang magpalusot noon. Hindi alam ni mama na break na kami ni Bernard. Kaya niya siguro nasabi na kami pang dalawa. At saka tungkol naman nung isang linggo oo kasama ko nga siyang pumunta rito. Pero hindi bilang girlfriend kundi bilang kaibigan lang. Binisita kasi ni Bernard si Eric kasi magkaibigan sila. Sa totoo lang Tatiana, hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sinasabi mo. Wika niya sa akin. Tatiana, pinayuhan ako ng mama ko na makipaghiwalay na sayo. Sabi pa niya sa akin na siyang nagpanginig sa buong katawan ko. Sinabi niya yun sayo? Hindi ako makapaniwala ng mga sandaling yon. Mabait daw akong tao kaya ayaw niya ako masaktan. Hindi raw niya ako konsintihin yung ginagawa mo sa akin, sabi pa ni Romel sa akin. Nakaramdam ako ng kaba at hiya sa aking sarili. Sinubukan ko pa noong mag-alibay sa kanya na nagsisinungaling si mama pero hindi naniwala si Romel sa akin. Disappointed ako sa iyo, Tatiana. Akala ko baka sa mga babaeng nanloko sa akin. Yun pala, isa ka rin pala sa kanila. Yon ang masakit na sabi ni Romel sa akin bago kami tuluyang nagkanya-kanya. Papadudot naghiwalay kami ni Romel at yon ang pinakamasakit na parte sa buhay ko. Pero wala akong sinising iba kundi ang sarili ko dahil alam ko na sa simula pa lamang ay mali na ako. Pinakawalan ko si Romel at pinagtiyagaan ko na lamang na mahalin si Bernard. Papadudot, pangit mang pakinggan ang salitang pinagtiyagaan pero yun talaga ang ginawa ko. Lumipas pa ang isang taon at sinikap ni Bernard na pasiyahin ako. At kahit na alam pa niya ang tungkol kay Romel ay hindi siya naggalit sa akin. Bagkos ay minahal pa niya ako na umabot pa sa puntong nagplano na kaming magpakasal. Alam mo Tatiana, nagpapasalamat ako sa iyo kasi minahal mo ulit ako. Ako na siguro ang magiging pinakamasayang lalaki kapag naikasal na tayong dalawa. Ikaw ba? Excited ka na rin ba sa nalalapit nating kasal? Sabi sa akin ni Bernard habang kitang-kita ko sa kanya ang labis na kasabikan na makaisang dibdib ako. Oo, excited na rin ako. Malungkot kong sabi sa kanya. Bakit parang hindi ka naman excited? Puna sa akin ng aking fiancé. Bernard, may iniisip lang kasi ako. Katwiran ko na lamang sa kanya ng gabing yon. Pwede mo bang i-share sa fiancé mo? Wika pa niya sa akin. Napabuntong hininga lamang ako. Bernard, pasensya ka na. Pero wag muna nating pag-usapan yon. Dagdag ko pa. Alam mo napapansin ko sa iyo, simula nang tinanggap mo ang alokong kasal sa iyo, naging ganyan ka na. Tatiana, tapatin mo nga ako.
Sigurado ka na ba talaga na gusto mong maikasal sa akin? Seryosong tanong ni Bernard sa akin. Sa puntong yon ay nagpa siya akong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Bernard, naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko sa iyo. Na-realize kong hindi pa pala ako handang magpatali sa iyo. Hindi naman nakaimik agad si Bernard sa sinabi ko. Pero bakit? Sabi mo mahal mo ko at ako ang gusto mong mapangasawa. Pero bakit bigla ka na lang naguluhan? Iyon ang mga tanong niya na naghahanap ng kasagutan sa akin. Si Romel ba ang dahilan? Mahal mo pa rin ba siya? Maya-maya'y dugtong na tanong niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng pag-uusig ng aking konsensya at naiiyak na umamin sa aking fiancé. Bernard, sorry. Tama ka. Aaminin ko, mahal ko pa rin si Romel hanggang ngayon. Matagal ko nang alam yan. Hindi ako manhid, Tatiana. Sa isang taong relasyon natin, alam ko na mahal mo pa rin siya. Kahit na ako ang kasama mo sa mga lakad tulad nito, alam ko na hindi ako ang nasa isipan mo kundi ang lalaking yon. Kaya nga nagsiselos ako eh. Pero bakit ba hindi mo siya makalimutan? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Ano bang binigay niya sa iyo? Kaya gano'n na lamang ang pagmamahal mo sa kanya. Damang-dama ko noon ang sakit sa boses niya. Ipospone na lang muna natin ang kasal. Yon ang aking naging desisyon sa halip na sagutin ko pa ang tanong ni Bernard. Kapag kasi sumagot pa ako, alam kong lalo lamang siyang masasaktan. Sige kung yan ang gusto mo. Pero hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Baka kasi magbago pa ang isip mo. Naiiyak niyang sabi sa akin. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Tatiana, sobra kitang minahal kaya ganito na lang ang nararamdaman ko ngayon. Sa totoo lang masakit ito para sa akin. Kaso anong magagawa ko? Hindi naman kayang diktahan ang pusong nagmamahal, hindi ba? Hindi naman ako nakakibuka agad dahil aaminin kong sobra akong naawa noon kay Bernard. Masyado kasi kitang minahal at wala akong tinira sa sarili ko. Kaya heto ako, Tatiana. Ginawa na kitang langit at sa iyo lamang umiikot ang mundo ko. Kaya nga daig ko pa ang sinaksak sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa ngayon. Pagpapatuloy pa ni Bernard sa akin. Hindi rin kami naghiwalay ni Bernard at pinagpatuloy ko pa rin ang pakikisama sa kanya hanggang sa maikasal nga kami. Ginawa ko yon dahil na rin sa wala na akong choice at ayaw kong makagalit ang mga magulang ni Bernard na naging mabuti naman sa akin. Papadudot, naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Bernard. Pero sa una lang pala, dahil lumipas ang panahon ay nagbago din siya at naging masamang asawa. May nakapagsabi sa akin na madalas kayong mag-away ni Bernard. Masinsinang sabi sa akin ni Mama. Isang araw habang sinasamahan ko siyang magluto noon sa kusina. Napabuntong hininga na lamang ako. Opo ma, madalas po kaming magtalo dahil sa selos. Pero ayos na po kami ngayon. Inform ko sa kanya. Alam ko namang hindi mo mahal si Bernard. Napilitan ka lang pakasalan ng lalaking yon, sabi sa akin ni Mama. Hindi ako nagsalita. Totoo kasi ang sinabi ni Mama. Hindi ko mahal ang aking asawa. Si Romel ang mahal mo, hindi siya, hindi ba? Pagpapatuloy pa niya. Hindi pa rin ako kumibo noon sa pananahimik at reaksyon ng mukha ko malalaman na ni Mama ang katotohanan. Sana si Romel na lamang ang pinili mong mahalin. Sa totoo lang ay ayaw ko kay Bernard para sa iyo. Pero wala kaming nagawa ng tatay mo kasi mapilit ka. Pero kahit minsan hindi kami nagtiwala dyan sa lalaking yan.
Sa puntong yon ay nilabas na ni Mama ang totoo niyang saloobin sa asawa ko. Nagtaka naman ako sa sinabing yon ni Mama. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko pa para sa kanya. Ngunit dumiretsa lamang ako kay Mama. Tatiana, hiwalayan mo na yang si Bernard hanggat maaga pa. Bakit niyo po ba ako pinahihiwalay kay Bernard? Meron po ba kayong alam na hindi ko alam? Kumpronta ko na sa kanya. Alam mo kung ano ang ginawa ng magaling na lalaking yan. May sabit lang naman ang magaling mong asawa. Yon ang pasabog sa akin ng aking ina. Siyempre nagulat ako pero hindi ko kaagad napaniwalaan yon. Teka, paano kayo nakakasigurado dyan? Usisa ko sa kanya. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Sa totoo lang, alam na ni Bernard na nahuli ko siya. Ayon, nag-away kami. Sigurado ako na hindi niya yon sinasabi sa iyo. Hindi ako kaagad nakapagsalita sa sinabi ni Mama. Hindi nga po niya sinabi yon sa akin pero Ma, totoo po ba yung mga sinasabi ninyo? Aaminin kong may kirot na akong nararamdaman sa aking puso ng mga sandaling yon. Mukha ba akong nagsisinungaling? Tatiana, hiwalay mo na yang si Bernard. Hanggat hindi pa kayo nagkakaanak. Kasi kung patuloy kang makikisama dyan siguradong sasakit lang ang kalooban mo. Mauuwi rin kayo sa hiwalayan. Babala pa niya sa akin. Nanlumo naman ako sa katotohanang pinagtataksilan ako ni Bernard. Hindi ako makapagsalita at hindi ko mapigilan ang aking pagluha. Dahil sa sobrang sakit. Makakaya mo siyang hiwalayan, Tatiana. Mawawala rin niyang pagmamahal mo sa kanya sa oras na mahuli mo siyang may aktong nagtataksil sa iyo. Tatiana, matalino ka. Kaya gamitin mo yung talino mo sa pagpili ng lalaking kakasamahin at mamahalin mo. Pagkatapos ng revelasyong yon ni Mama ay nagpa siya akong harapin si Bernard. Pag-uwi ko sa bahay at tulad ng aking inaasahan ay itatanggi niya ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanya, sinungaling siya. Galit na sabi niya sa akin. Hindi ko kabit si Princess. Magkaibigan lang kami. Ang lakas mong mag-alibay kahit na buking ka na. Sarkastiko na sabi ko sa kanya. Bernard, hindi magsisinungaling si Mama sa akin. Kabit mo ang princess na yon. Kumpronta ko sa kanya. Sa puntong yon ay hindi ko na rin napigilang umiyak ng dahil sa galit. Sige, aminin ko sa iyo. Kabit ko nga si Princess. Bakit, masama ba? Sarkastikong sabi ni Bernard sa akin. Nagulat at nanlaki ang aking mga mata sa pag-amin niya sa akin. Para ba kasing proud siyang ipangalandakan sa akin na may kabit siya. Sasampaling ko sana si Bernard. Ngunit agad niyang sinalag ang aking kamay. Huwag mo akong sasampalin. Bago mo ako saktan, isipin mo muna kung ano yung pagkukulang mo sa akin. Alam mo, Tatiana, hindi naman ako manlalamig sa iyo kung hindi mo rin kagagawan. Hindi ako mangangabit kung ako lang ang mahal mo. Kahit ano pang idahilan mo, hindi pa rin katwiran, talokohin mo ko. Naibulalas ko sa kanya sa sobrang galit. Bakit ikaw? Pinigilan ba kitang mahalin mo si Romel? Hindi naman, hindi ba? Balik niya sa akin. Tatiana, alam ko na mahal mo pa rin ang lalaking yon. Hanggang ngayon, masakit yon sa akin pero tiniis ko ang lahat. Kaya ako naghahanap ng pagmamahal sa iba. Kasi hindi ko na kaya pa yung pagiging panakipbutas. Sabi niya sa akin, Papa Dudut. Hiwalayan mo na yang kabit mo, Bernard. Panakipbutas ka man o hindi ay wala ka pa rin karapatan na mangabit kasi ako ang asawa mo. Kasal tayo. Giit ko sa kanya. Kung dati nagpapapi ako sa iyo, pues hindi na ngayon.
Hindi ko hihiwalayan si Princess kahit na ano pang mangyari. Pagmamatigas pa niya sa akin. Kung gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Total yun naman ang matagal mo nang minimithi, hindi ba? Paghamon pa niya sa akin. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Hindi, Bernard. Kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko pa rin ang karapatan ko bilang asawa mo. Giit ko sa kanya. Papa Dudut, aaminin kong kasalanan ko ang lahat. Kaya naging ganon si Bernard dahil sa patuloy pa rin ang panlalamig ko sa kanya. Dahil nga si Romel ang mahal ko. Pero sa kabilang banda, ilang taon na kaming walang komunikasyon ni Romel. Kaya nag-decide na lamang ako na kalimutan ang kahibangan ko kay Romel. Samantala, ewan ko ba kung bakit ng mga panahong yon ay pinaglaban ko pa ang karapatan ko kay Bernard. Bilang asawa niya kahit na hindi ko naman siya lubos na mahal. Siguro'y dahil sa pera. Oo, pangit mang pakinggan pero marami kasi kaming naipundar ni Bernard kaya ayaw kong mawala lang yon ng dahil lamang sa isang kabit. Kaya nga Papa Dudut, isang palabang asawa ang humadlang sa kanila at ipinaglaban ko kung ano ang alam kong pag-aari ko. Papa Dudut, hindi nagtagumpay ang kabit ni Bernard sa pagkamal ng mga ari-arian namin ng asawa ko. Pero sa kabila ng paglaban ko ay hindi ko na hinangad pa ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Hinayaan ko na lamang si Bernard basta huwag lang siyang lulustay ng pera para lamang sa babae. Samantala isang araw ay naisipan kong isearch si Romel sa Facebook at yun nga, nakita ko siya. Doon ay hindi ako nagdalawang isip na makipag-chat sa kanya. At doon na nagsimula ang komunikasyon namin na nauwi sa madalas naming pagkikita. Hanggang sa isang araw, isang pag-amin ang aking ginawa. Mahal pa rin kita, Romel. Pag-amin ko sa kanya. Nagulat siya sa aking sinabi. Pero paano na si Bernard? Kasal kayong dalawa. Pag-aalala niya. Aaminin ko sa iyo na mas mahal kita kaysa sa asawa ko. Ang totoo nga niyan ay hindi ko naman minahal si Bernard Pagtatapat ko pa sa kanya. Ikaw, huwag mong sabihin sa akin na lilipas na ang nararamdaman ko para sa iyo. Panunubo ko sa kanya. Sige, aminin ko na mahal din kita. Kaso'y nagdadalawang isip ako kung pupursigihin ko ba itong nararamdaman ko para sa iyo. At ayaw mo na ba ang dahilan? Sabi niya sa akin. Ayaw kong manira ng pamilya. Ayaw kong maging dahilan para magkahiwalay kayo ng asawa mo. Ayaw ko na ako pa ang maging dahilan ng malaking problema mo sa buhay. Sabi pa niya sa akin. Pero Romel, kung pipigilan natin magdurusa lang tayo. Insist ko sa kanya. Hindi ko kailanman minahal ang asawa ko, Romel. Kung ganon, sana hindi mo na lang siya pinakasalan. May bakas ng panghihinayang ang boses ni Romel nang sabihin niya yon sa akin. Parang hindi ko siya pakakasalan iniwan mo ko noon, Romel. Sobra akong nasaktan sa ginawa mo sa akin. Nakipaghiwalay ka sa akin nang hindi man lang inaalam ang totoo. Paalala ko sa kanya. Oo, maaring pinagsabay ko kayo ni Bernard noon. Pero ikaw ang nakatakda ko sanang piliin noon. Kaso iniwan mo ko Kaya naging panakibutas ko na lamang si Bernard. Ang sabi ko pa sa kanya. At ako pa ngayon ang pinapalabas mong may kasalanan? Umiling ako bilang sagot sa kanya. Hindi sa ganun, Romel. Maaaring nagkamali ako pero dati ko na yung pinagsisihan. Bigyan mo naman sana ako ng isa pang chance. Pakiusap. Yun ang sabi ko sa kanya para lamang kumbinsihin siyang ipaglaban ang pagmamahalan naming dalawa. Papa Dudut, pinaglaban ko ang pagmamahal ko kay Romel pero nabigo ako dahil ayaw talaga ni Romel.
Pero sa kabila noon ay hindi ako nawala ng pag-asa at patuloy ko siyang kinulit. Yun nga lang ay kasabay din noon ang panggugulo sa kanya ng asawa ko. Kaya hindi makuhang makipaglaban sa akin ni Romel dahil siguro sa takot na ma-involve sa kaguluhan. Samantala isang araw ay isang desisyon na ang ginawa ko natatapos ng lahat. Bakit ka ba ganyan kung makatrato sa akin ha, Tatiana? Parang hindi mo ko asawa ha. Sabi sa akin ni Bernard nang minsang kumprontahin namin ang isa't isa dahil sa pananakit na ginawa ng asawa ko kay Romel. Sana hindi na lang kita pinakasalan. May pagsisising sabi ko sa kanya. Sa puntong yon ay umiyak na sa harapan ko si Bernard. Sana nga hindi mo na lang ako pinakasalan. Kung ganito lang pala ang aabutin ko sa iyo. Sana hindi mo na lang ako nakilala. Napakasama mo, Tatiana. Bakit? Anong meron ba sa Romel na yan na wala sa akin? Binigay ko naman sa iyo ang lahat eh. Nagpakabuti akong asawa sa iyo, minahal kita. Hindi pa ba sapat yun para mahalin mo rin ako? Maawa ka na sa mga sarili natin. Palayain na natin ang isa't isa, ang sabi ko sa kanya. Ngunit nagmatigas pa rin si Bernard. Sige, pagpatuloy mo yang pangangabit mo pero sinasabi ko sa iyo, Tatiana. Gagawin kong miserable ang buhay ninyo ni Romel. Hindi ko kayo titigilan. Pagbabanta pa niya sa akin. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Paghahamon ko pa sa kanya. Nang tangka ko siyang lalayasan ay agad niyang hinawakan ng mahigpit ng aking braso. Siyempre nagpapalag ako noon. Kung aalis ka, mag-iiskandalo ako. Ilalabas ko ang mga baho mo. Pagbabanta niya ulit sa akin. Di ilabas mo. Sino ang magmumukhang kawawa? Ikaw. Sasabihin nilang napaka-desperado mo. Galit na sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay tuluyan ko na nga siyang hiniwalayan noon. At yun nga papadudod si Bernard naman ang nanggulo sa amin ni Romel. Ako naman ang nagbadyang magtaksil. Oo, papadudot nagkaroon kami ng relasyon ni Romel. At kung ano yung ginawa ko dati kina Bernard at sa kabit niya ay ginawa rin sa akin ng asawa ko. Ginalo kami ni Bernard at pinagtangkaan pa ang buhay. Kaya hindi katakatakang isang araw ay susuko na lamang si Romel sa relasyon namin. Tatiana, nakukonsensya na ako. Ibang klase na ang asawa mo. Nangangamba ako na baka pati ikaw ay pagtangkaan ka niya. Hindi kakayanin ang konsensya ko na may mangyari sa iyong masama. Tatiana, mahal na mahal kita. Kaya ayaw kitang mapahamak. Kaya nga nakapagdesisyon ako. Panimula ni Romel habang ako nakakaramdam na ng kaba habang binabanggit niya ang mga salitang yon. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo, Tatiana. Pagpapatuloy pa niya sa akin. Pero mahal kita, Romel. Pakiusap naman. Halos magmakaawa ko sa kanya na bawiin niya ang kanyang sinabi. Lumayo ka na sa asawa mo at lumayo ka na rin sa akin. Kapag nalaman kasi ni Bernard na magkasama tayong dalawa, hindi niya tayo titigilan. Hindi niya tayo patatahimikin. Sabi pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng disappointment sa kanya. Duwag ka, Romel, naibulalas ko. Oo, duwag nga siguro ako. Natatakot ako kasi hindi sa lahat ng oras may pagtatanggol kita laban sa mga taong nananakit sa iyo. Tatiana, sana mapatawad mo ko. Malungkot niyang sagot sa akin. Hindi ko naman napigil ang umiyak pagkatapos noon. Masakit ito para sa akin, Tatiana. Pero para din sa iyo to. Sana maintindihan mo ko, ang sabi pa ni Romel sa akin. Romel, please. Huwag mo naman akong iwanan. Pagmamakaawa ko noon sa kanya. Ayusin na muna natin ang mga gusot sa buhay natin. Kapag ayos na, saka natin ipagpatuloy ang lahat.
final na ang desisyon ni Romel noon, Papa Dudut. Sabihin mo na kasi kung hindi mo na ako mahal. Hindi yung puro ka palusot. Ano? Kasi kung talagang mahal mo ko, magkasama tayong lalayo sa asawa ko. Iisang tao lang si Bernard. Kaya natin siyang labanan. Kaya hindi katwiran na natatakot ka para sa seguridad ko. Mas magiging ligtas tayo kung magkasama tayong dalawa. Katwiran ko sa kanya. Tatiana, nagugulahan na kasi ako. Kaya ako gustong lumayo muna para pag-isipan tong mga nararamdaman ko. Pag-amin niya sa akin. Yan ang hirap sa'yo, paasa ka. Hindi mo na lang ako diretsahin. Hindi mo na ako mahal. Ang sabi ko sa kanya habang nagtataas ako ng boses. Hindi na ako sigurado kung mahal pa rin kita. I'm sorry. Yun ang sabihin mo, hindi yung puro alibay ka pa. Sige, kung yan ang gusto mo, maghiwalay na tayo. Akala ko pa naman, Romel, paglalaban mo ko. Nagkamali ako. Nagsayang lang ako ng panahon sa'yo. Galit na sabi ko noon kay Romel. Pagkatapos noon ay nagpa siya na akong palayain siya. Papadudot yun na ang simula para kalimutan ko na si Romel, kaya tinanggap ko na lamang ang lahat. Hindi na siya nagpakita pa sa akin pagkatapos noon. Samantala ay hindi ko na rin binalikan pa si Bernard at tuluyan na kaming naghiwalay. Sa ngayon ay nasa bahay ako ng mga magulang ko dito sa Baisa. Balungkot pa rin ako dahil hindi pa lubusang naghihilom ang mga sugat ko. Pero alam ko na darating din ang araw na makakalimutan ko ang lahat at gagaling din ako. Papadudot, neto lamang ang may babahagi ko sa inyo sa ngayon at sana'y mabasa nyo ito. Muli, thank you and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Tatiana. Una sa lahat, Tatiana, ay ayaw ka man naming sisihin pero ikaw rin ang may kagagawan kaya nangyari ito. Tayong mga tao ang gumagawa ng tadhana natin. Namangka ka sa dalawang ilog. Pinagaruan mo ang mga damdamin ni Bernard at Romel. Sa uli natikman mo ang resulta ng iyong pangangaliwa. Oo, maaaring naiintindihan ka namin na nalilito ka noon kung sino sa dalawa ang tunay mong mahal. Ngunit hindi pa rin sapat na dahilan yon para mangaliwa ka at paglaruan ang kanilang damdamin. Later on, na-realize mo na mas mahal mo pala si Romel. Kung ganoon ay bakit nagpakasal ka pa kay Bernard? Oo, naawa ka sa kanya pero ibang usapan na ang kasal. Isa yung panghabang buhay na commitment. Kung hindi ka handa sa ganong klaseng responsibilidad o kung hindi ka siguradong mahal mo siya ay huwag kang magpakasal sa kanya. Ang matrimonyo ay isinasagawa ng taong nagmamahalan. Hindi ng taong kinakaawaan ng isa't isa. Hindi charity ang pagpapakasal. Pero nangyari na ang mga yan, ang mahalaga ay na-realize mo ang iyong pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon na makaka-move on ka rin. Basta isaisip mo lang palagi na kailangan mong tanggapin ang katotohanan, masakit man yon o hindi. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gian Gianna Vlogs. Huwag niyo pong kalimutan na suportahan ang iba naming pinaghihirapan ng mga channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.